Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Patuloy ang mabigat na tren na may makapal na baluti sa mahabang paglalakbay nito sa tigang at nababalutan ng niyebeng kapatagan ng Siberia. Sa loob ng command center, nagbigay ang isang opisyal ng militar ng mabigat na ulat kay Lee Se-yun, na bawasan na ng 1/4 ang kanilang lakas sa labanan, may 5 patay at 10 sugatan. Agad na kumilos si Se-yun, inutusan ang agarang pagbibigay ng paunang lunas sa mga sugatan at ipinag-utos na ihanda ang tamang medikal na pangangalaga pagdating nila sa Warsaw, Poland. Nang tanungin kung sino ang kumokontrol sa susunod na teritoryo, kinilala ng opisyal ang lokal na warlord bilang isang lalaking nagngangalang Mazurka. Kaagad na iniutos ni Se-yun na makipag-ugnayan sa Hunter Guild na may kontrata kay Mazurka at humiling ng kanilang kooperasyon para sa ligtas na pagdaan. Gayunman, nagduda ang opisyal at kinwestiyon kung makikipagtulungan ba ng ganoon kadali ang isang makapangyarihang warlord. Ngunit kumpiyansang sinabi ni Se-yun na wala itong pagpipilian. Gagamitin niya ang impluwensya niya at ng Janabi Guild sa hinaharap upang matiyak ang pagsunod. Samantala, sa Poland, lumipat ang eksena sa napakataas na punong tanggapan ng Hunter Guild na kilala bilang Esprit. Sa loob, nagmamadaling ipinaalam ng isang aide sa kanyang nakatataas ang hindi inaasahang kahilingan ng kooperasyon mula sa prestihiyosong Janabi Guild ng Korea. Sumabog sa galit ang partner hunter na si Robert Dine at may paghamak na inutusan ng aide na sabihin kay Lee Se-yun na lumayas siya. Agad na sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang mga kasamahan, pinaalalahanan siyang ang kahilingan ay mula sa maalamat na Candy Lady ng Korea, isang hunter na kilala sa paglilinis ng 5 Grade 1 corrosion rifts. Ngunit nanatiling matigas si Robert, minamaliit siya bilang isa lamang hunter at tinatanong kung bakit nila ipapahamak ang kanilang buhay dahil lang sa hiling niya. Gayunpaman, isang hunter ang nagpahayag ng matinding respeto, sinabing handa siyang sumuong sa panganib para sa kanya kung kinakailangan. Lalong nagalit si Robert at sumigaw na tanga ang kanyang kasamahan sa pag-idolo sa isang karaniwang hunter na tumatanggap lang ng komisyon. Biglang tumahimik ang silid nang lumitaw ang isang grupo ng mga pinakamalalakas na hunter ng Esprit, sabay-sabay na kumampi laban sa pag-aasal ni Robert. Nabigla siya nang makitang napakaraming kapwa niya hunter ang tumututol sa kanya. Isa pa sa kanila ang nagsabing mas pipiliin pa niyang magbayad ng penalty at umalis sa guild kaysa tanggihan ang kahilingan ng Candy Lady. Napatingin na lamang si Robert nang hindi makapaniwala. Hindi niya maunawaan ang matinding katapatan nila sa isang babaeng para sa kanya ay isa lang ring hunter. Sa huli, napabuntong hininga siya sa inis at sumigaw na kahit gaano pa siya kasikat, wala naman itong ipinagkaiba sa kanya. Ngunit mahinahong itinuwid ng isa pang hunter ang kanyang maling akala, sinabing kakaiba ang Candy Lady. Sumang-ayon ang lahat, naaalala kung paanong ang foundation ni Lee Se-yun ang personal na nagligtas sa bawat isa sa kanila, sa pamamagitan man ng mga operasyong nagligtas buhay o sa pagsagip sa kanila mula sa mga corrosion rift. Binalaan ng isa sa mga kasamahan ni Robert na mapapahamak ang guild kung magsisialisan ang lahat, at hinikayat siyang humingi ng paumanhin at tanggapin ang kahilingan ni Lee Se-yun. Napilitan at natalo sa sitwasyon, wala nang nagawa si Robert kundi murahin ang pangalan ni Lee Se-yun sa ilalim ng kanyang hininga, iniisip kung hanggang doon na lang ba ang saklaw ng impluwensya nito. Bumalik ang eksena sa tren, kung saan nakatanaw si Se-yun sa bintana at pinag-iisipan ang malupit na realidad ng misyon. Nag-aalala kung kakayanin ng mga sugatang hunter ang 5 araw na biyahe papuntang Warsaw. Tahimik niyang inaasahang wala nang darating na panibagong aberya sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Ngunit parang sinadyang mangyari, biglang tumunog ang isang agarang babala sa komunikasyon, nag-uulat ng papalapit na mga corrosion creature mula sa dagat. Sa labas, ipinakita ang pinagmula ng alarma, isang napakalaking hukbo ng higanteng malagel na slime ang mabilis na papalapit sa tren. Patuloy ang pag-alingaw-ngaw ng alarma habang inuutusan ang lahat ng hunter na maghanda para sa agarang labanan. Sa loob, nagpanik ang ilang baguhang hunter, hindi makapaniwalang inaatake sila ng tila mahihinang slime. Ngunit alam ni Se-yun ang tunay na panganib na kanilang kinakaharap. Naging mabigat ang kanyang ekspresyon habang mahigpit na hinawakan ang kanyang malaking espada. Hindi pamilyar sa mga halimaw ng mundong ito, kalmadong nagtanong si Yu Chan-sok, ano ang slime? Ipinaliwanag niya, hindi ito ordinaryong mga halimaw, kundi mga Grade 1 corrosion creature mula sa isang rift na tinatawag na refrigerator, na ikinagulat ni Chan-sok. Dahil dito,
Ipinahayag niya ang kanyang pagkalito, tinatanong kung paanong ang mga nilalang mula sa isang rift na mahigit 600 kilometro ang layo ay naririto. Mabigat na napagpasyahan ni Seyun na malamang lumawak ang corrosion zone, kaya magiging napakahirap labanan ang mga grade 1 na nilalang na ito. Habang papunta sila sa bubong ng tren, kinakabahang tinanong ni Chansok kung gaano nga ba kapanganib ang mga slime. Ipinaliwanag ni Seyun na ang temperatura ng kanilang katawan ay parang liquid nitrogen, kayang magyelo at magdurog ng anumang kagamitan kapag nadikit. Sa utos niya, agad na pumwesto ang mga mamamana upang subukin ang depensa ng mga nilalang. Sa kanyang senyas, pinakawalan ng mga hunter ang sunod-sunod na pana na may halong mana patungo sa paparating na hukbo. Tumama ng diretso ang mga pana sa malagel na katawan ng mga slime. Ngunit sa kanilang pagkagulat, walang epekto ang mga ito. Ibinunyag ni Seyun ang nakakatakot na katotohanan na may matinding resistensya sa mana ang mga slime. Mabilis na naunawaan ni Chansok ang kritikal na sitwasyon, kung hindi epektibo ang mga atakeng may mana, wala silang paraan upang masaktan ang mga nilalang. Nagsimulang kumalat ang takot nang sumigaw ang isang mamamana na hindi umepekto ang kanilang mga atake at malapit nang maabutan ng mga slime ang tren. Sa sandaling yon, desperadong sinabi ni Seyun na bigo na ang misyon. Wala nang nagawa ang ibang hunter kundi manood ng may kawalan ng pag-asa, naniniwalang wala na silang laban. Ngunit sa gitna ng lumalalang takot, nanatiling kalmado sina Yu Chansok at ang kanyang disipulo na si Han Sang-a. Walang pakialam na lumapit si Chansok sa isa sa mga pangunahing mamamana at tinanong kung maaari niyang subukan ang pana. Nang turuan siya nito ng may halong pagmamataas tungkol sa daloy ng mana, nagkibit-balikat lang siya at sinabing susubukan niya na lang kung ano ang kaya niya. Pinanood siya ni Seyun na may halong gulat at pag-aabang habang humakbang si Chansok patungo sa unahan ng linya. Naisip niya na kung ang problema ay resistensya sa mana, mayroon siyang perpektong solusyon. Pinuno niya ng kanyang kulay lilang apoy ang isang pana at sinabi, "Kailangan ko lang itong sunugin," bago pinakawalan ng pana na naglalagablab sa mapanirang kapangyarihan ng kanyang paradox flame. Tumama ang apoy at pana sa target nito, hindi sa katawan ng slime kundi sa mismong resistensya nito sa mana. Lumitaw ang isang parang pulot-pukyutang hadlang ng enerhiya sa ibabaw ng slime, ngunit agad itong nilamon ng paradox flame. Walang hirap na sinunog ng kulay lila at itim na apoy ang matibay na depensa ng nilalang. Napatingala na lang ang ibang hunter sa gulat, hindi makapaniwala habang tuluyang nabasag ang hindi mapasok na resistensya sa mana ng slime. Sa loob-loob ni Chansok, napaisip siyang kaya niyang tabunan ng kanyang apoy ang buong lugar, ngunit kulang pa siya sa kontrol upang gawin yun ng ligtas. Ibinalik niya ang pana sa may-ari nito at kalmadong inutusan ng mga mamamana na ipagpatuloy ang pag-atake kapag bahagyang humina na ang kanyang apoy. Naalala ni Seyun ang sarili niyang laban kay Chansok at napagtanto ng may paghanga na kayang burahin ng kakaibang kakayahan nito kahit ang mga walang anyong konsepto, kaya tunay itong hindi masukat na tao. Dahil nabasag na ang pangunahing depensa ng mga slime, alam niyang siya na ang kikilos. Sa isang malakas na talon, sumugod siya at inundayan ng kanyang napakalaking espada ang mga nilalang na ngayon ay mahina na. Madali niyang hiniwa ang mga ito, dahilan upang magsigawan sa tuwa ang ibang hunter na napagtantong kaya na nilang lumaban pabalik. Pagkatapos nito, sumigaw siya para humingi ng ulat sa sitwasyon at nalaman na iisa na lang ang natitirang slime, ngunit mapanganib na malapit na ito sa tren. Nanlaki ang kanyang mga mata sa alarma nang makita niya ang huling napakalaking banta na nakaamba sa kanila. Tumalon ng mataas sa himpapawid ang huling slime, naghahanda na ibagsak ang napakalaki nitong bigat upang durugin ang buong bagon ng tren. Wala nang makitang paraan si Seyun upang makaligtas, masyadong malaki ang halimaw para hiwain. At madudurog sila bago pa man makabawi o makuha ang kanilang mga kagamitan. Habang nawawalan ng pag-asa ang iba, kalmadong hinugot ni Chansok ang kanyang espada, kinikilala na ang nakamamatay na lakas ng halimaw ay nagmumula sa laki nito, at naisip niyang ayon sa karaniwang lohika, halos imposibleng talunin ang ganitong uri ng nilalang. Ngunit habang itinataas niya ang kanyang sandata, napangiti siya, alam na napakasimple lang ng sagot. Tumalon siya patungo sa bumabagsak na halimaw at tinamaan ito ng kanyang sandata. Sabay sabing walang silbi ang lakas kung ang pinagmumula nito ay magiging abo. Napahanga si Seyun, nasaksihan ng isang napakalakas na tanawin na ginawang posible ang tila imposible.
Si Han Sang-a ay nabighani rin sa kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan, isang damdaming ibinahagi ng lahat ng naroroon. Habang umuulan sa paligid nila ang natitirang likidong bahagi ng slime, nagsimulang maisip ng lahat na marahil, kasama si Yu Chan-sok, may tunay silang pag-asang manalo. Sinagap ni Chan-sok ang isa sa mga tumigas na piraso, na naging parang candy, at napansin niyang lasa itong cola. Bahagya siyang ngumiti at sinabing mas gusto niya ang candy na may lasa ng cola, na nag-iwan kay Seo na mag-isip kung siya na nga ba ang taong makapagliligtas sa kanilang sinumpang mundo.